Masayang araw, mga ka-PL. Eto na ang pinakahihintay nating lahat, mga kababayan. Sana mag-granted ito. Sana hindi ito harangin. At higit sa lahat, mga kababayan, sana hindi po nila gamitin ang kanilang bend the law power, mga kababayan. Siguradong magugustuhan nyo po itong balita na umiikot na po ngayon sa social media, mga kababayan. Pero syempre, para legit ho tayo, nagmula po ito sa isang mainstream media, mga kababayan. Eto na ho. Ipanalangin nyo po ito, ha? No? At higit sa lahat, sana mag-collaborate itong si Senator Amy Marcos at itong mga dating opisyal ng gobyerno dito sa gagawin nila laban kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito na impeachment case versus Marcos. Yan, may question mark naman po. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi, pero nasa 80% yata, mga kababayan, na itutuloy ito. Pinag-aaralan ngayon ng ilang dating opisyal ng gobyerno ang posibilidad ng paghahain ng impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Maraming kadahilanan yan. No, mas lalo sigurong madadagdagan pa yung kadahilanan, no? Kung sakasakaling magkaroon po sila ng collaboration, Amy Marcos, Inday Sara at itong mga dating opisyal ng gobyerno, bit-bit yung napakaraming impeachable offense di umano ayon kay Vice President Sara Duterte, maliban pa po dyan yung kay Amy Marcos. Ayon kina dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras, si Congressman Jing Paras, ito mga kababayan, at dating Presidential Anti-Corruption Commissioner Manuelito Luna, kasalukuyan pa nilang tinitimbang ang mga isyong maaaring magsilbing basihan ng impeachment. Kung sila lang po, mga kababayan, kung yung basihan lang nila, yung mga tungkol sa sinabi ni Senator Amy Marcos, ampaw, kulang. Kasi, natuwa tayo doon sa mga sinabi ni Amy Marcos, mga kababayan, pero hahanapan po kasi ng ebidensya no? Pagdating sa korte total, sinabi na rin lang ni Senator Amy Marcos na maraming mga kapulisan, maraming mga kasundaluhan na nasa loob mismo ng Palasyo Malacanang ang nagbibigay sa kanyang mga impormasyon, mga litrato at baka meron pa nga yung mga video na tungkol pa rin po sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Kung magkaisa sila, napakalaki pong posibilidad, mga kababayan, na ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Ito pa, kabilang sa mga nakikitang dahilan ang umano'y hindi pagbeto ni ng Pangulo sa mga budget insertion, ang pagkakadawit sa kanya ni Saldico at ang akusasyon ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano ang Pangulo ng illegal na droga, mga kababayan. Yun, natumbok, mga kababayan. Kaya pala, ayon kay Saldico, di ba? Meron siyang insertion na 100 billion. Kaya pala hindi niya veneto, mga kababayan, etong napakalaking budget po na pinaghihinalaan ngayon ng ating mga kababayan na meron itong kaakibat na pagnanakaw na.
Dahil meron pala siyang meron pala siyang insertion na 100 billion at isa yan sa nakikitang dahilan nito mga dating opisyales ng gobyerno, mga kababayan. At etong kay Senator Amy Marcos, eto lang, sana mapanood tayo nila former Congressman Jing Paras at saka ni Manuelito, ano nga ito pangalan nito? Itong dating commissioner na si Manuelito Luna. Sana mapanood itong video natin. Bagamat wala tayong karapatan na mag-advise sa kanila dahil di hamak na mas magagaling yan sila. Pero kung ang layunin nyo talaga mapa-impeach si Bongbong Marcos, siguro naman napakadali na lang para sa inyo, mga sir, na kontakin ang pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. Na ayon na rin sa mga sinabi ni BP Inday, meron di umano siyang hawak na 5 kadahilanan na impeachable offense laban kay President Bongbong Marcos. Maaari po ninyong magamit yon, mga sir. Sana kumatok kayo sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at hiramin lang, humingi kayo ng kopya, patunay na merong mga nagawang paglabag ang ating Pangulo para magtagumpay po kayo, mga sir, sa inyong pagpapa-impeach dito sa ating Pangulo dahil matagal na pong gusto yan ng karamihang mga karamihan nating mga kababayan, mapa-DDS man o hindi. Dahil nga sa wala sila nakikitang improvement sa bansa natin, wala man lang proyektong nagawa, higit sa lahat, hindi nakapagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Walang ibang ginawa, kundi puro ayuda. Yan na lang ang ginagawa nilang sandalan para bumango sila sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, kay Senator Amy Marcos, dahil napakainit pa po ngayon ng isyo, mga sir, katukin din po ninyo ang tanggapan ni Senator Amy Marcos. Hingin po ninyo, mga sir, yung mga ipinadala sa kanyang mga impormasyon mula po mismo sa loob ng Palasyo Malacanang di umano, ayon yan kay Senator Amy Marcos, mga kapulisan doon, mga kasundaluhan doon, merong nakuha ng mga impormasyon, mga litrato, o maaaring video pa nga, na magagamit sa araw ng pagdinig kung sakasakali na hindi maapektuhan ng bend the law power nila yung inyong isasampa na impeachment case laban sa ating presidente. Yan ang pinaka-the best. Kasi kung babasihan lang yung budget, bakit hindi Beneto at saka yung mga pasabog ni Amy Marcos, okay na yun, pero kulang. Maganda talaga yung merong mga dokumento. Tulad ng sinasabi ni Amy Marcos at ni BP Inday Sara na meron di umano siyang 5 na mga kadahilanan. Sana dumulog kayo, mga sir, kung gusto po ninyong magtagumpay diyan sa ihahain po ninyong impeachment case laban kay Bongbong Marcos. Yan lang naman. At ang taong bayan, lalong-lalo na mga DDS, mga kababayan nating walang pinipiling politika kundi ito na lang mga hindi nagugustuhan ang pamamalakad ng Administrasyong Marcos. Sigurado ho ako, nakasuporta po sa inyo, mga sir. Dahil kung hindi ako nagkakamali, napakarami na po sa ating mga kababayan ang gusto ng magpalit na ng presidente. Unang-una, yung mga pangako niya dahil walang natupad. Yung simpleng 20 pesos kada kilo ng bigas, hindi niya naibigay. Nagkaroon man ng 20 pesos na bigas sa Cebu, binenta naman. Umani tuloy sila ng pangungutya. Hindi lang sa mga taga Cebu,
kundi sa buong bansa. Di po ba? At marami pa na mga bagay, mga sinabi ni President Bongbong Marcos na nadismaya yung ating mga kababayan. Pabahay, 1 million kada taon, na alam kong maraming umaasa doon na magkakaroon sila ng sarili nilang tahanan pero hindi natupad. Nadismaya sila, nainis, nag-withdraw ng suporta, ngayon nag-iingay na. Ano pa ba? Build. Na ang sabi niya, ipagpapatuloy niya daw yung nasimula ng dating Pangulong Duterte. Meron ba nagawa? Wala. Ano pa? Maharlika Investment Fund. Nasaan na? Kamusta na? Wala na tayong nababalitaan. Napakalaking halaga hunon, mga kababayan. Pero bakit? Hindi man lamang po sila magbigay ng update tungkol doon kung ang pera ba ay lumalaki. Nang sa ganun mapakinabangan ng ating mga kababayan at ng gobyerno. No? Wala. Diba? Na para bagang naglagak lang sila doon sa investment fund na yun sa Maharlika para ibulsa. Parang gano'n ang kinalabasan kasi. Ninakaw lang ang pera. Kunwari, merong Maharlika Investment Fund, naglaan ng malaking pondo, tapos biglang naglaho, yung pala, nasa bulsa na. Yan ang nasa isip ngayon ng ating mga kababayan. At napakarami pa na mga kadahilanan. Isa na rito yung pagdawit ni Saldico sa kanya. At sa insertion niyang 100 billion, kamusta na? Meron pa, PhilHealth. Pinangakuan niya na magsusolid siya ng 60 billion. Wala na. Sinisingil na siya ngayon ng PhilHealth na, Mr. President, nasaan na po yung ipinangako ninyo na isusuli po ninyong 60 billion? Bakit hanggang ngayon wala pa? Imposibleng hindi rin po nadismaya yung mga taga-PhilHealth na hanggang ngayon wala pa, hindi pa nila natatanggap. Kasi malalaman naman natin yan, mga kababayan, kung natanggap na ng mga taga-PhilHealth, kasi mismong ang PhilHealth po ang magsasabi at pipick upin po ito ng mga iilang mga bayarang media para pabanguhin yung amo nila. Kaso wala nga Wala tayong nababalitaan. Sa madaling salita, hindi pa yata na isusuli ni Marcos yung 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Samantalang, sa bagay, next year pa naman po ulit magkakaroon ng budget. Ang tanong, kung aabutin ng 2026, mga kababayan. Di ba? Ito pa isang balita. Nako, napakarami po nating dapat pag-usapan ngayon. Mga kababayan, itong sinabi po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Simple lang naman po yung sinabi niya. Pero hindi niya po ito masasabi, mga kababayan, kung wala po sila nakuhang mga impormasyon na maaaring gawin sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, at alam ko na hindi papayag ang tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo, mga kababayan, kapag mayroong nangyaring hindi maganda sa mga kapatiran nila. Ito, simple lang yung sinabi niya, pero palaban, mga kababayan, may tapang, palaban talaga. Ito, mga kapatid, mamamatay muna ako bago nila kayo pinsalain. Isa na siguro dyan, mga kababayan, na maaaring pinsalain si Senator Rodante Marcoleta, na ngayon hinahanapan na po ng butas. Malay natin, baka meron pa sila. Tayo, wala tayong personal na kaalaman, mga kababayan, tungkol sa sinabi nito ni Ka Eduardo, kung gaano kalalim yung hugot niya, bakit niya ito nasabi. At ang tanong din natin dito, mga kababayan, kung totoo ba talagang sinabi ito ng tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo, na ito ngang, mga kapatid, mamamatay muna ako bago nila kayo pinsalain. Di bagay nagkaroon po
ng 2 araw ng rally ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Dapat ka 3 araw yun eh. Pero biglang pinatigil. Maaaring meron yatang nagbulong-bulong sa kanila, mga kababayan. Kaya hininto, no? Bulong ba na alam nyo yung maaaring pananakot na naman, panggigipit na naman, kaya hininto na lang ng mga Iglesia ni Cristo para walang gulo. Hindi tayo sigurado dyan. Maaaring ganun lang kasi hindi maglalabas ng ganito. Ang ganitong pahayag ang ka Eduardo kung wala silang mga nababalita ang bulong-bulungan na patungkol sa kanilang mga kaanib. Isa na dyan si Senator Rodante Marcoleta at ang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta, mga kababayan, na maaari ding pag-initan yan, lalong-lalo na ang administrasyon na ito, mga kababayan, lahat ng mga uusig sa kanila, pinatatahimik nila sa pamamaraang alam nila na masasabi natin ba na pang-aabuso na, no, ng kanilang kapangyarihan. Kasi nga sila ngayon ang nasa taas. Tandaan nyo po, President Bongbong Marcos, Sir, hanggang 6 na taon lang po kayo kung papalarin pa yan. Pagdating ng araw, mawawalan din po kayo ng kapangyarihan. Tandaan po ninyo, Sir, President Bongbong Marcos, yung ama ninyo, 30 taon, nakaupo, kulang-kulang. Hindi, bata pa ako na eh. Basta matagal na muno sa ating bansa na nagdeklara pa nga ng martial law. Pero, ano nangyari? Sa kapangyarihan ng taong bayan, napatalsik pa rin. Pwede hong mangyari sa inyo yun. Katulad po ng sinabi ng dating Pangulong Duterte na baka magaya kayo sa tatay mo. Hindi po lahat ng araw ay Pasko. Matatapos din po kayo dyan, Mr. President. Sana naman po, huwag ho kayong masyadong abusado sa kapangyarihan na ang simpleng mamamayan na nanawagan lang ng accountability at transparency, walang iba kundi itong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, pipinsalain pa ninyo di umano. Ayon po ito sa kumakalat ngayon sa social media, lalong-lalo na itong sinabi ni Ka Eduardo Manalo. Wag po sanang ganon, Mr. President, na malakas lang kayo ngayon, may kapangyarihan lang kayo ngayon, kasi kayo pa ang nasa tuktok. Yan. Kayo pa ang nasa upuan. Paano pag dumating ang araw na mawala na sa inyo lahat ng yan? Maging na mga kaalyado mo ngayon. Saan po kayo pupulutin yan? Hindi kaya itakwil na kayo ng tuluyan ng ating mga kababayan. Madadamay lahat, pati mga anak mo. Pag po sana maging abusado, sir. Ano ho? Ito pa, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa sinabi ni Ramon Tulfo Abateca, parang unti-unti na yatang lumulundag o sumasa kabilang bakod itong si Ramon Tulfo, mga kababayan. Meron po siyang in-expose tungkol po ito sa masasabi nating iskandalo, no, pagnanakaw sa Presidential Communications Office. Kung totoo man itong sinasabi ni Ramon Tulfo. Kilala po natin si Ramon Tulfo, mga kababayan no? May pagka-anti-clear din ito May pagka-fake news. Pero kung totoo ito, mga kababayan, maaaring ang dahan-dahan ng inihahakbang ni Ramon Tulfo yung kanyang paa papalayo sa administrasyong Marcos dahil nga siya ngayon maka-admin pro-admin siya ngayon Baka meron nang nalalaman tong mama na ito na hindi magandang mangyayari sa administrasyong Marcos o mismong kay Marcos. Mga kababayan, kaya ito parang tumatumbling na. Parang babaliktad na siya. Ito
Lumabas na. O eto na. Natanggal si dating Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office PCO dahil nawala ang 50 million pesos sa kanyang vault. Kaninong vault? Kay J. Ruiz. Sino nakakaalam ng password? Abay, hindi naman pwedeng ang sekretarya. Kahit pa sabihin mong sekretarya mo yan. Password na yan Importanteng bagay ang nasa loob ng vault. Bakit nawala? Sino lang nakakaalam ng password? Siyempre, walang iba. Kundi si J. Ruiz. Bakit ka nawawala? Saan napunta? Aba, malay ba natin? Pero kung kayo, ang pahuhusgahin, mga kababayan, saan po napunta yung 50 million? Sige nga. Pag-comment na lang po. Ito pa. Ang nagsabi sa akin ay isang Tweety Bird sa loob ng PCO. Ayan. Sino kaya itong Tweety Bird sa loob ng PCO na nagsabi kay Ramon Tulfo, mga kababayan? Aba, totoo nga ang sinasabi ni Mike Abe, na meron din palang mga anomalya dyan sa loob ng PCO. O di ba? Bakit may ganoong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Di masabi ng Tweety Bird. Hindi sinabi. No? Hindi sinabi, Eto. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di mapaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Hindi kaya ito na yung mga binibigay monthly ni Lisa Marcos? Di ba may lumabas na ganyang issue? At maging si dating Executive Secretary Lucas Bersamin nagbibigay din, naipon lang. Pinarami lang. Nung dumami, nawala sa sarili niyang vault. Tapos, nasaan na ngayon yung mama, mga kababayan? Natanggal. Ito pa. Pero, may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong BBM. Kita nyo na, mga kababayan? Tapos, sinasabi ni Bongbong Marcos at ni Auntie Claire, wala daw silang mga trolls. Ay, trolls? Iba yung trolls. Iba pa yung trolls, na binabayaran. Sinasabing wala daw silang influencer at vlogger. Aba, may umami na nga O, di ba? Si Makagago. Di umano, pati rin daw si Bostoyo. Gaano ba katotoo yun, mga kababayan? Di ba? At, siyempre ako, hindi na po lingid sa kaalaman ko yan, mga kababayan. Galing po tayo sa, sa Bongbong Marcos vlogger, No? Kaya lang, tumambling tayo, 2 taon mahigit na ang nakalipas, kasi nga, hindi na po natin may pagtanggol. Ang sakit na po sa ulo. Hindi na po natin alam kung paano pabanguhin yung pangalan niya. No? Tumambling ho tayo. Alam po yan ng mga matatagal na naririto sa channel na ito na nakasubaybay kay Pambansang Loyal. Di ba kaya tayo tumambling? Meron pa nga tayong mga litratong inilabas nun Hindi po lingid sa ating kaalaman yan na merong mga ganoong kalakaran. Pero presyuhan, hindi ko ho alam, mga kababayan. Kasi ako, hindi po ako nakatanggap ng libo-libo. Pag sinabing libo-libo, 10,000, 20,000, 30,000, hindi ko tayo nakatanggap ng ganyan. 1,000 lang pang gasolina, 1 beses lang pati yun. Nagpunta ako doon sa inauguration
tinawagan ako ng taga-PCO na punta ka ron. O pag gasolina, yun lang yun. Pero maliban doon sa mga malalaki, napakalaking halaga nito, 50 million, pambabayad daw sa mga influencer at vloggers, pero nawawala. Naku, magugutom yung mga vlogger nito. Ayusin yung pagbabayad sa mga yan. Naku, pwedeng kumanta yung mga vlogger na yan. Ako, kilala ko karakas na mga yan. Kilala ko karakas. Nawawala yung 50 million. Hindi maghahanap na naman sila ng panibagong 50 million para maipapangsweldo sa mga influencers at vloggers. Ayusin nyo pagbibigay sa mga vlogger ninyo. Baka lahat yan magsipagbaliktaran, lumabas ang baho. Ala, naloko kayo dyan. O ito pa, hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Natural. Hindi talaga matutukoy. Bakit? Baka walang CCTV yung vault. No? Dapat kasi kapag ka mga vault, mga kababayan, tinututukan niya ng CCTV na tanging yun lang ang trabaho niya. Tutukan lang yun. Para nakikitang lagi kung sino ang mga lumalapit doon sa vault, nagbubukas, o sino-sino pa ang mga nakakaalam ng password. No? Pero para sa akin, no, mga kababayan, kung ako may-ari ng vault, kahit sa opisina ko, halimbawa lang, no, halimbawa ako si J. Ruiz. Oh. Sa opisina ko may vault. Natural, ako lang nakakaalam ng password niyan. Hindi ko pamimigayan. Pero ang tanong, bakit nawawala? Hindi kaya mayroong nakasalisi kay J. Ruiz, mga kababayan? O baka naman? Baka lang. Baka lang. Di ba? Ngayon, kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, kung sino ang kumuha ng 50 million sa vault ni J. Ruiz. Bakit nawawala? At dahilan, kaya siya natanggal, mga kababayan. Okay, ito pa. Naku, grabe, sikat na talaga itong presidente natin, mga kababayan. Abay, mantakin ho ninyo. No? Mantakin ho ninyo, mga kababayan. Pagkatapos pong isiwalat ni Senator Amy Marcos na itong kanyang kapatid ay kumakain ng pulburon 24/7. Ganoon katalamak. Mga kababayan, pinick up po ng mga mainstream media, mga foreign media. Sa atin lang naman ng bansa ang hindi nagbibigay ng matalim na komento, no? Reaction. No? Itong mga mainstream media natin kasi siyempre may takot. No, baka i-suspindi rin yung kanilang prangkisa. No? Pero sa iba't ibang bansa ho, mga kababayan, pinick up po itong mga pasabog ni Amy Marcos na kumakain umano ng pulburon 24/7 si Bangal. Marcos Family Feud, Philippine President, microdoses, pulburon, sister claim. Ayan Senator Amy Marcos explosive allegations of drug use and cover-up tactics against her own brother have defend a bitter family feud. Saan galing to? Ito yung una South China Morning Post, mga kababayan. Pangalawa, The Guardian. Ay, nakikita nyo naman po. Pangatlo, Al Jazeera. Pang-apat, Telegraphy, mga kababayan. Pang-lima, Independent. Pang-anim, TheVibes.com. Pang-pito, NBC News. Pang-walo, mga kababayan, itong mula po sa International Business Link UK. No? Tama ba ito? Ito nga yun. At pang-siyam, Daily Journal. No? Pang-sampu,
O parehas pa rin, ganun pa rin sa International Business Times pa rin ng UK. O. Pang-11, mga kababayan, Nova News. Pang-12, tama ba yung bilang ko? Sa Herald naman po, Herald. Pang-13, Enid News and Eagle. Pang-14, AP. Pang-15, The Sun Chronicle. Ang dami na pala. At pang-16, Arab News, mga kababayan. Ganyan na po karami ang mga nag-pick up sa mga pasabog ni Senator Amy Marcos, mga kababayan. Alam na po ng iba't ibang bansa. Kung noon, maaaring mahirap paniwalaan yung sinabi ng dating Pangulong Duterte, maaaring hindi sila naniwala itong mga mainstream media na ito. Pero ngayon, kapatid na ho kasi may sabi No? Imposibleng hindi po malalaman ni Amy yung mga galaw, mga katarantaduhan, mga kalokohan, mga pagpupulburon ni Bongbong Marcos. Kapatid ho sila At si Amy Marcos na rin may sabi na alam di umano ito ng buong angkan nila na ang mag-asawa, maging ang kanilang mga anak, ay kumakain ng pulburon 24/7. Nakakahiya. Sumikat ka nga, Mr. President, pero sa mabahong kadahilanan. Ang pagsikat nyo po, Mr. President, hindi po nakakataas noo sa ating mga kababayang OFW na naroon sa mga bansang ito. Hindi po may pagmamalaki. Mahihiya rin po yung ating mga kababayan, mga OFW. Ano pakiramdam ninyo kapag sinasabihan kayo ng inyong employer ng presidente ninyo adik? Di ba masakit? Di ba ang layo ng diferensya sa dating Pangulong Duterte na kayo'y pinupuri, ang ating bansa pinupuri, ang ating presidente pinupuri kasi napakagaling na presidente. Pero anong ginawa nila? Pinadala nila sa dahig, isinuko nila. Trinaydor nila, mga kababayan. Ano pakiramdam, mga kababayan naming OFW, na tinatanong kayo ng inyong mga employer, ano nangyari sa Pilipinas, sa bansa ninyo, bakit adik pala yung presidente ninyo? Siyempre maniniwala yung mga tao, ng iba't ibang bansa at malaman ito, itong tungkol sa pasabog ni Amy. Maniniwala, kapatid na kasi may sabi Meron ba namang isang kapatid na nagmamahal sa kanyang kapatid na sabihin ang baho niya? Siguro, sa palagay ko, karamihan pinagtatakpan. Kaya humahantong sa pagkasira ng kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay kasi kinukonsinti nila. Pero iba, si Amy Marcos, anong ginawa niya? Isiniwalat niya sa publiko nalaman ng iba't ibang mga foreign media. Kaya ayan, pinag-uusapan. Ganyan po ngayon kahiya-hiya ang Pilipinas. Sana yung mga dating opisyal ng gobyerno na magsasampa ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos, mangalap po kayo ng napakaraming ebidensya. Yung mahihirapan po silang itanggi para magtagumpay kayo sa laban ninyo. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.